Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa controversial confidential funds ng OVP na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte, aminado si Representative Franz Castro na dahil umanos sa kanya kaya naungkat ang confidential funds ni VP Sara Duterte. Sa naging pahayag ni Franz Castro sa komite, tila naging palaban ito dahil isinulong niya ang pagpapatuloy sa investigasyon sa confidential funds. Dapat raw ay may managot rito. Kasabay niya ng pagsasampa ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi rin sang-ayon ng ilang kongresista na dito na lang umano matatapos ng ganun-ganun na lang ang misteryosong paggastos at paglustay ng milyon-milyong pera ng OVP. Kaya ito ang kanilang naging hatol. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Kaninang umaga that this would be the last committee hearing for this topic, no, yung tungkol sa confidential funds. So, ang ibig masabihin, Mr. Chair, we are going to we are going to have a committee report na, Mr. Chair, after this. This will be the wrap-up committee hearing insofar as confidential fund, pero hindi pa po tayo magtatapos sa ating committee hearing. Kumbaga, year-ender lang, sinasummarize lang po natin kung ano po mga nangyari nitong pong nakaraang 7 hearing. Yeah. Thank you, Mr. Chair, for that clarification. Narinig ko rin po yung mga manifestation, questions, mga intelligent manifestations ng ating mga colleagues. At nagpapasalamat ako, no, sa time na binigay ng ating mga colleagues dito sa pagdinig natin sa tungkol dito sa confidential funds. Siguro ang tanong ko lang, Mr. Chair, kasi dahil kumbaga nandoon na tayo sa pinakadulo at lumalabas dito na parang natapos kay Fajarda at kay Acosta, Mr. Fajarda Mr. Fajarda as SDO ng DepEd, tsaka Acosta naman yung SDO ng VP. Tama po ba? So, parehong sinabi nila na mukhang sila, no, natapos na sa kanila yung pondo, pero yung cheque, sila yung nakapirma, sila yung tumanggap, no? Pero ang nangyayari, Mr. Chair, kung titignan natin ang mga pangyayari, mukhang hanggang doon na lang yung mga opisyal ng AFP na naging security officer na pinagbigyan nito ay walang accountability dito. So, at binanggit nyo rin po, AFP na yung mag-iimbestiga. So, siguro dapat iba po yung pag-iimbestiga ng AFP sa pag-iimbestiga natin. Kasi we want to know the truth. Ano ba talaga yung nangyari dito sa pondo na to ng mamamayan. Kasi parang, I feel ko lang, Mr. Chair, parang hindi tayo pwedeng tumigil na ibinigay na lang yan dahil nga sa utos ni Vice Presidente. Remember, mga nakapirma doon, mga maliliit na opisyal, si Mr. Fajarda at si Acosta. Malamang-lamang, Mr. Chair, wag naman sana, no? Wag naman sanang mangyari. Baka sila pa yung mademanda dahil sila yung tumanggap ng cheque, sila yung nagpapalit, pero baka maabswelto itong mga militar, itong mga security officer na tumanggap. Kasi dito lang natin makikita in transparency, no, yung ano ba talaga nangyari doon sa pondo. Bakit nagkaroon ng mga ganitong mga gawagawang pangalan o recipient ng mga rewards, ng mga supplies. Meron pa nga, Mr. Chair, no, doon sa ating doon sa ating mga ebidensya. Kung alias yon, RS, 2 RS sa isang araw, reward, isang 20,000, isang 50,000. So paano nangyayari yon? Ano bang impormasyon na ibinigay nung the same RS siya na parehas lang siya ng pangalan, na magkaiba ng amount, no, at the same time?
Kaya ito yung dapat na ipaliwanag noong mga militar na tumanggap or pinagbigyan ni Paharda, Mr. Paharda, at saka ni Mr. Acosta. Ako lang, Mr. Chair, hindi lang po kasi ako na nasasapatan na ititigil na natin yung investigasyon doon kaugnay nung confidential fund. So, ano po ba ang dito arrangement? Sila na ba ang sila na ba ang mag-iimbestiga yung mga AFP? May time frame ba? At paano tayo makakasiguro, Mr. Chair, na magiging fair and with justice yung Remember, Mr. Chair, 612.5 million ang involved na pera dito. Kasi utos ni Vice President Sara Duterte na ibigay doon sa mga security officer, ginawa naman ng ating mga SDO, ng DepEd at saka ng OVP. Pero kailangan makita natin dito yung pananagutan mismo ni Vice President as siya yung nakalagay po, Mr. Chair, sa JC, sa Joint Circular tungkol sa confidential fund na the most responsible po doon sa pondo. Kasi baka po, Mr. Chair, natatakot ako na baka ang lahat ng sisi ay mapunta doon sa SDO. Natingin natin, wala talaga silang kumbaga, sa conspiracy kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito sa tingin natin ay yung Vice President katulong nung mga security officer. So yun lang, Mr. Chair, yung gusto kong maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung dalawang security officer na involved o yung tumanggap kasi wala silang wala silang band. Unlike yung ating mga SDO, wala silang karapatang tumanggap. So bakit sila tumanggap ng ganitong pera? At kapananagutan nila yan, Mr. Chair. Maraming salamat po, Congresswoman Franz Castro. Unang-una po, meron na po tayong, may mga hinahing po na impeachment proceedings sa ating Vice Presidente at sa akin pong pagkakalam, ito po ay kaugnay sa confidential fund. So ito po ay dudulugin na pag ito po ay na-refer sa Committee on Justice. So sa akin pong paniniwala, na yun na po yung, at yun din po yung mga suhestyon ng ating mga miyembro na doon po tutumbukin yung investigasyon. Pangalawa po, nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation patungkol po dito sa pangyayaring ito. Kaya po mas minarapat po ng mga miyembro na ito po ay ibigay sa pamunuan ng AFP nang hindi po tayo makasagabal sa kanilang pag-iimbestiga. Ginagalang ko, Mr. Chair, I respect po yung decision ng member ng Committee on Good Government and Accountability. Pero I just would like to put on record po yung aking manifestation na ako po yung nagsiwalat ng tungkol dito sa confidential fund. So hindi po ako kumbaga nasasapatan na matigil na doon sa AFP. Dahil alam naman natin, wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon. Dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. Di ba? Tao nila yung mga involved doon. Nakita naman natin doon sa ating mga investigation na wala namang national security involved. No? Wala namang, ang involved dito, Mr. Chair, ay yung national interest ng taong bayan. Ang pondo na 612, na kagaya nga na sinasabi ni Congressman Raul Manuel, sinasabi ni Congressman Luistro, na kung nagamit ng maayos yan, na bigay natin yan sa ating mga estudyante, sa education, at pangangailangan pa ng ating mga mamamayan. So, ang tanong ko po, Mr. Chair, yung po bang investigation ng AFP, hindi na tayo involved doon? At kailan nila sasabihin po yung investigation? Kailan sila magkakaroon po ng report doon sa investigation? Kailan matatapos? Binigyan po ba natin sila ng time frame, Mr. Chair? Tayo po ay makikipag-ugnayan po sa AFP.
And in addition to that, tayo po kasi ay recommendatory lamang ang po pwede po natin na gawin. We can recommend the filing of cases to hearing officials, pero hindi po kasi tayo ang tagalitis. Ang proper ahensya po na po pwede pong maglitis dyan ay yung Office of the Ombudsman. Ito po yung mga ahensya na dapat pong maglilitis. At sa hanay naman po ng AFP, ang alam ko po, meron po silang JAGO, kung tawagin po yan, or yung court martial, kung hindi po ako nagkakamali. Mr. Chair, Thank you, Mr. Chair. Okay. With the indulgence of I yield to Congresswoman Cong- Castro. Kong Mr. Zia. Chair, Congressman ako- Sia. Thank you po, Mr. Chair. Naintindihan po natin yung hinaing ni Congresswoman Franz Castro. Tama po siya. Siya po yung unang nagsiwalat nitong confidential funds. Mr. Chair, gusto ko lang pong i-remind ang committee members, lalong-lalo na po ang chair kasi siya, nung pinag-usapan po natin ito, yung purpose po talaga po natin is tingnan kung paano na-abuse itong confidential funds. Let me just put into record, Mr. Chair, that intelligence funds and confidential funds are not intrinsically evil. It is how the usage and utilization of these funds are that makes it bad in a way kasi may abuses. That's why we introduced two pieces of legislation kung paano i-define kung ano ba yung confidential funds. Pag sinabi mong confidential funds, ano bang definition nito? Anong technical na parameters na po pwede natin makonsider na confidential funds? Pangalawa, alin ba sa mga ahensya ang dapat pagbigyan? So we have already accomplished that, Mr. Chair. In fact, dun po sa pangunang pambungad na statement po ng ating chairman ay sinabi niya po yan in aid of legislation. As to Mr. Chair, culpability, tama po yung sinabi ng chairman na meron pong mga ehensya sa sa judiciary or ehekutiba ang maaaring magpursu nitong ganitong mga kaso. At gusto ko lang pong linawin din po at i-re-emphasize yung sabi po ni chairman sa ating kagalang-galang po na kay Ma'am Franz Castro, may way naman po talaga to hold these officers accountable. Apart from what they're doing right now as part of the internal investigation, they're also already the impeachment complaint, which I believe if we are to push the accountability side of this issue, then that's the perfect avenue for these members to discuss about culpability allegedly of these two officers, Mr. Chair. Thank you for that. Thank you po. Mr. Chair. Congresswoman Franz May I Castro. continue, You are Mr. recognized. Chair? Thank you for that intervention, Kong Zia. So, siguro ang worry ko na lang dito, Mr. Chair. So, ito ay inimbestigahan natin. Nakita talaga natin yung anomalya dito sa confidential funds na talagang ang paggamit nito ay talagang nakita natin yung maling paggamit nitong confidential funds. At ang nasalang dito yung SDO at saka yung mga officers, yung utos, no? Pwedeng maaring itanggihan maaring itanggihan noong highest official ng office na inutos niya yon or whatever. So talagang maiipit dito, Mr. Chair, ay yung dalawang SDO. Baka malamang-lamang yan, maabswelto dito si Vice President Sara Duterte. So yun lang yung takot ko. Kung hindi natin yan itutuloy-tuloy at pabayaan natin sa AFP. But anyway, I respect the wisdom of the committee members dito sa good government. At ito ba siguro di nyo rin we can answer it or not na. So ibig sabihin itutuloy na natin ito doon sa impeachment na lang, Mr. Chair. Itong mga findings natin dito through the Justice Committee na lang ba? Sa ngayon po wala pa yatang gumagalaw sa impeachment no? Hindi pa naman ito na i-refer sa Justice Committee, no? At narinig ko kayo kanina, sinabi nyo, we have no time na for this impeachment. Kaya nag-aalala lang po ako na hindi natin mapapanagod si Sara Duterte dito sa kalokohan na ginawa niya sa confidential fund kasama ng mga binanggit na mga security at ilan pang mga
kakonspire niya sa Office of the Vice President and the Department of Education. And one last manifestation. Since, Mr. Chair, pinag-uusapan natin dito yung confidential funds. 2023 pa, Mr. Chair, nakapag-submit na ang Makabayan Block, composed of Representative Raul Manuel, myself, and Representative Arlene Brosas, ng dalawa pong legislative measures related to confidential funds. Yung una nga po ay yung pag-iimbestiga ng confidential funds, hindi lang po sa Office of the Vice President. Lahat po ng confidential funds ng mga agency na nabigyan ng confidential funds. Kasi kung nangyayari ito sa Office of the Vice President, malamang, no? Ako, tinitignan ko rin na may mga maling paggamit din. Pero hypothesis lang yun, Mr. Chair. But anyway, may dalawa po, no, yung inihain natin. House resolution to investigate all. Kasi baka sabihin ng mamamayan natin, baka sabihin ng taong bayan, sinisiroin lang natin yung confidential funds ng OVP. Tayo po ay nagpasa na ng House resolution para imbestigahan ang lahat ng mga ahensya dahil pangalawa, meron po kaming bill na ipinasa na i-abolish talaga itong confidential funds dahil lalong-lalo na sa mga government, national government agency dahil ito nga, no, ang hirap talagang masunod itong JC na to, Mr. Chair. Yun po, no, siguro dapat maisaalang-alang din yung mga ipinasa namin na measures, Mr. Chair. Thank you po. Thank you. The Chair would like to recognize Honorable Jefferson Konghun. Mga kagalang-galang na miyembro ng komite, ang mga ebidensyang inilahad sa komiting ito ay malinaw at hindi maikakaila. Sa ilalim ng mga pondo na inilaan para sa confidential fund ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, nakitaan natin ang malubhang paglabag at maling paggamit ng pondo ng bayan. Ang mga pondo na may layuning maglingkod sa pambansang seguridad at iba pang makatarungang layunin ay hindi ginugol alinsunod sa mga itinakdang layunin ng ating batas. Sa halip, ito ay ginamit sa hindi autorisadong gastusin. Sa pamamagitan ng dokumento at record ng pinansyal, napatunayan natin na ang mga pondo na ito ay nagamit sa paraang hindi sumusunod sa mga pamantayan ng transparency at accountability. Sa patuloy na pagsusuri ng mga record ng pondo, matibay ang patunay na may mga pondo na hindi dumaan sa tamang proseso at ang paggastos ay naganap ng walang sapat na pagsisiyasat o pagpapakita ng kahalagahan ng integridad. Ang mga pondo na dapat sana ay ginugol para sa kapakanan na nakakarami ay naging instrumento ng maling pamamahala at pag-abuso sa kapangyarihan. Ipinakita rin dito sa komiting ito na mga dokumento at mga tiwaling aktibidad na nagpakita ng hindi autorisadong paggamit ng pondo at mga gastusin ay hindi naaayon sa mga layunin ng mga pondo ng gobyerno. Ang mga gawain ng Office of the Vice President ay hindi lamang isang simple o di sinasadyang pagkakamali, kundi isang sadyang pang-aabuso ng posisyon at kapangyarihan upang mapakinabangan ang pondo ng ating bayan. Ang mga pondo na ito ay hindi rin nailathala ng tama at hindi dumaan sa masusing pag-audit ng mga kinauukulang ahensya. Kasama na sa paglabag ang hindi tamang paggamit ng confidential fund sa mga proyekto o gastusin na walang basihan o sapat na pagpapaliwanag na nagdulot ng lubhang pang-aabuso sa tiwala ng ating mamamayan. Ayon sa ating batas, ang plunder ay isang kasong may kinalaman sa hindi tamang paggamit ng yaman ng gobyerno. Sa kasong ito, naipakita natin na ang pagkilos ni Vice President Sara Duterte ay nagsanhi ng matinding pinsala sa kaban ng bayan
at tiwala ng mamamayan sa ating institusyon. Bilang miyembro ng Kongreso, tungkulin natin na tiyakin ang pondo ng bayan ay ginagamit sa tamang paraan at may tamang pagsusuri. Hindi natin maaaring hayaan na ang mga posisyon sa gobyerno ay maging instrumento ng pang-aabuso. Kaya't kami, mga miyembro ng komite, ay humihiling na ang komite ay magbigay ng nararapat na aksyon upang matiyak ang accountability at pananagutan sa kasong ito. Ang katarungan at transparency ay nararapat para sa bawat mamamayan. At nararapat lamang na ipakita natin na ang mga opisyal ng gobyerno, anuman ang kanilang posisyon, ay hindi nakakataas sa batas. Hinihiling namin na itaguyod ng komite ang mga hakbang upang tiyakin na walang sino man ang magiging ligtas mula sa legal na konsekwensya ng kanilang mga maling gawain at pagkakamali. Mr. Chair, maraming salamat po. Thank you. Vice Chair Kong Hoon. The Chair would like to recognize the Honorable Mika Swansing. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, I would just like to supplement the extensive discussions that my distinguished colleagues have started with regard to the summary of all of our findings since we started our proceedings last September, Mr. Chair. Mr. Chair, what we have discovered throughout our 8 hearings have been very alarming and unacceptable. So Mr. Chair, siguro po ang gusto ko pong gawin ngayong araw, tulad po ng ginawa ng aking mga kasamahan, ay i-summarize po yung ilan sa ating mga nadiskubre, ano po yung mga natuklasan natin sa kahabaan po ng ating mga deliberasyon. Mr. Chair, sa mga taong 2022 at 2023, 612.5 million in confidential funds ang inilaan kay Vice President Duterte bilang pinuno ng Office of the Vice President at bilang Secretary ng Department of Education. This allocation of confidential funds was unprecedented. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang OVP at ang DepEd ay nagkaroon ng confidential funds na ganito kalaki ang halaga. 500 million para sa OVP at 37.5 million naman po para sa DepEd. Mr. Chair, our Constitution reminds us that public office is a public trust. And as such, public officials must always be accountable to the people. Ang confidential funds ay nagmumula sa kaban ng bayan. Dahil dito, pananagutan po ni Vice President Duterte bilang pinuno ng OVP at ng DepEd sa taong bayan na siguraduhin ang confidential funds na ipinagkatiwala sa kanyang opisina ay nagagastos sa wastong paraan. Sa takbo ng ating mga deliberation, Mr. Chair, paulit-ulit nating tinanong, paano nagamit ang confidential funds? May kakulangan po ba sa mga kasalukuyang mga batas at mga guidelines ng mga ahensya? Paano dapat amyendahan ang mga batas at mga guidelines para mapigilan ang posibleng katiwalian? Kaya po sinasabi natin ginagawa natin ang inquiry na to, Mr. Chair, in aid of legislation. Dahil importante po na malaman natin kung ano po ang mga kakulangan sa mga batas at mga guidelines para malaman po natin paano po natin maamyendahan at mapapagbuti ang mga ito. Mr. Chair, responsibilidad po natin to, trabaho po natin to bilang mga legislators. Hindi po ito pamumulitika. Next slide, please. The OVP spent 500 million pesos while the DepEd spent 112.5 million pesos. The 500 million pesos of the OVP was given in 4 tranches. Yung una po, nung huling quarter ng 2022, at yung tatlo po ay ginawa sa unang 3 quarter ng taong 2023. Para naman po sa Department of Education, ang 112.5 million ay nailabas po sa loob ng 3 tranches sa unang 3 quarters ng taong 2023 sa halagang 37.5 million bawat isa.
Ang sunod na tanong, Mr. Chair, paano po nailalabas ng OVP at ng DepEd ang pondo? Ito po ang natuklasan ng ating komite. On the part of the OVP, the process starts with the Vice President, hand in hand with her Chief of Staff, Ms. Zulaika Lopez, who directs the preparation of the disbursement voucher. The Chief Accountant of the OVP, Ms. Julieta Villa del Rey, certifies the availability of cash and completeness of the supporting documents. When this is done, the Assistant Chief of Staff, Mr. Lemuel G. Ortonio, approves the voucher for payment. Next, a check is issued and is circulated for signature. The authorized signatories of the checks for the OVP are Mr. Ortonio and Attorney Rosalyn Sanchez. Once the checks are signed, the Special Disbursing Officer, Ms. Gina Acosta, claims the checks and acknowledges receipt. Thereafter, Ms. Acosta takes the checks to Land Bank for encashment and deposit. The process on the side of the OVP ends with the actual disbursement of the funds by the SDO, Ms. Gina Acosta. Mr. Chair, mula po sa flowchart na ito, meron pong ilang mahahalagang obserbasyon na gusto ko pong bigyang diin. Una po, kapansin-pansin na lahat ng career officials ng OVP ay involved lamang sa pag-sertipika. Ibig sabihin po, pagdating lang po sa pagsisigurado na may pera at kompleto ang mga dokumento na kailangan para ma-release ang funds. Pero sino po ang merong critical na ginagampanan ng mga papel? Mukha pong mga tao na nakapaligid po sa ating Vice Presidente ng mahaba ng panahon. Karamihan po sa kanila mga taga Davao o galing pa po sa Davao. Sila po ang mga critical na signatories na sinisigurado na marirelease ang pera. Halimbawa po nito, si Mr. Ortonio bilang officer na siyang nag-aaproba ng payment ng confidential funds. Siya din po ang isa sa dalawang signatories para po sa mga cheque. Second, Mr. Chair, napag-alaman po natin mismo na inamin ni Ms. Acosta na bagamat siya po ang Special Disbursing Officer na nagbibigay, na dapat sana na nagdi-disburse ng pera, inamin mismo ni Ms. Acosta na hindi siya ang nagbibigay ng pera sa mga recipients. In other words, Mr. Chair, she had unlawfully delegated this role to the security officer. Inamin din po ni Ms. Acosta na hindi niya alam kung saan napunta ang pera. At ayon pa sa kanya, ang utos o ang direksyon ay galing po mismo kay Vice President Duterte at siya lamang ang may alam patungkol dito. Sunod pong obserbasyon, Mr. Chair. Ito po ay summary ng ating mga natuklasan po na mga anomalya pagdating po sa liquidation at disbursement ng 500 million pesos in confidential funds allocated to the Office of the Vice President. Una po, Mr. Chair, mga acknowledgement receipts na bogus at peke. Pangalawa po, mga liquidation reports na mukha pong kinopy-paste lamang sa iba't ibang mga quarters. Pangatlo po, 53 million pesos na ginastos sa tinatawag po na OVP safe houses. Pang-apat po, ang nakakamanghang pag-disburse ng pera sa 103 na mga tao at iba't ibang lokasyon sa loob lamang ng isang araw ng December 23, 2024. Yun po yung pinakita ni Congressman Rog Gutierrez na yun po yung maraming probinsya sa loob lamang ng isang araw. At ikalima po, Mr. Chair, ang paggasta ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw. Sunod po, next slide please. Kilalang-kilala po natin at paulit-ulit na rin pong binigyan diin ng aking mga kasamahan ang ating main character na si Mary Grace Piatos na sinertipikahan na po ng PSA na walang record pagdating po sa birth certificate, sa marriage certificate at death certificate.
Mr. Chair, ang tagal na po nating hinahanap si Mary Grace Piatos, pero mahirap hanapin ang taong hindi naman pala totoo. Walang Mary Grace Piatos na tumanggap ng pera, at kung walang Mary Grace Piatos na tumanggap ng pera, saan napunta ang pera? Sunod, Mr. Chair, nandiyan din po si Kokoy Villamin, na mukhang napakaswerte po dahil 2 beses nakatanggap ng pera mula sa DepEd at sa OVP. Sunod po ang mga acknowledgement receipts na mukhang pareho ang ginamit na ballpen at ultimo tinta ay pareho. Kahit po sinasabi na ito ay pinirmahan ng magkaibang tao. Sunod po, mga taong magkapareho ng signature. Magkamukha po yung lagda. Hindi lang magkamukha, saktong-sakto po yung lagda. Kahit po magkaiba po yung kanilang pangalan at nakatira sila sa magkaibang syudad. Napakaliit po ng posibilidad, Mr. Chair, na may 2 tao na magkaiba ang pangalan, nakatira sa magkaibang syudad, pero parehong-pareho ang pirma. Mukhang ultimo ballpen, Mr. Chair, pareho pa po yung ballpen na ginamit. Kahit po yung mismong stroke, Mr. Chair, makikita naman po natin ay parehong-pareho din po. Sunod, Mr. Chair, nakita din natin na may mga tao na bagamat magkaiba yung pangalan at magkaiba po yung kanilang tirahan, ay pareho po yung kanilang sulat. Sunod po, at medyo malala po ito, Mr. Chair, 2 po itong magkaakibat. Yung una po, may mga acknowledgement receipts po tayo na nakita na yung date po na nakalagay doon sa acknowledgement receipts ay petsa kung saan wala pang confidential funds na nare-release. Halimbawa po, ito pong nasa ating larawan na nasa ating harapan, ang nakalagay po na date ay November 27, 2022. Pero kung maaalala po natin, ang unang release po ng confidential funds ay nagsimula noong December 21, 2022. So paano po nagkaroon ng acknowledgement receipt para sa pera na hindi pa nare-release at naipapamigay? Sa kabilang dako naman, Mr. Chair, sa susunod na pinapakita po nating mga larawan, meron ding mga acknowledgement receipts sa mga panahon na wala ng confidential funds na ipinapamigay. Kabaliktaran naman po ito nung pinakita natin kanina. Dito po sa ating larawan, makikita po natin na ang petsa po na nakalagay ay December 21, 2023. Pero dahil po wala nang kinuha na confidential funds ang Office of the Vice President sa huling quarter ng 2023, ay ang huli pong disbursement ng confidential funds para sa taon na yon ay September 24, 2023. So papaano po na nagkaroon ng ganitong acknowledgement receipt 3 buwan matapos ang pinakahuling pamimigay ng pera mula po sa confidential funds para sa taong 2023? Ang huling punto po, Mr. Chair, o huling mga obserbasyon na aking pong nais bigyang diin ngayong araw ay pagdating po sa usapin ng certifications. Ang paggasta ng confidential funds na OVP ay sinertify po mismo ng ating Vice Presidente under oath. Ang kabuuan po ng 500 million pesos in confidential funds na OVP ang kanya pong sinertipikahan. Ang sinabi po sa certification na makikita po natin dito, quote, "The expenditures are necessary and utilized for legal purposes." At anong pruweba po ang ginamit ng mga kawani ng Office of the Vice President para po patunayan po ito? Ang mga peking acknowledgement receipts. Mukha pong sa ating pong nakita, marami po sa mga acknowledgement receipts ay gawa-gawa lang po para makapag-submit ng documents evidencing payment na siyang requirement po ng COA. At sunod po, tulad po noong sa certification kanina, ang Vice President din po ang nagsucertify o nag-a-aproba ng accomplishment reports bago po ito isumite. Dito po ay nilalagdaan niya
na at sinucertify niya po na dito na pupunta yung pagkagasta ng confidential funds. Tulad po ng nakikita dito sa larawan, pinirmahan po mismo ng ating Vice Presidente ang mga accomplishment reports na ito bago po isinumite sa COA. So, yun lang po, Mr. Chair, yun lang po yung mga obserbasyon na nais ko pong bigyang diin pagdating po sa ating mga natuklasan, pagdating po sa paggasta ng confidential funds sa parte po ng Office of the Vice President. Siguro, Mr. Chair, kaya po natin ginagawa ito sapagkat sa haba po ng ating mga deliberasyon at hearings, mahalaga po na ngayon po ay bigyang diin natin kung ano ba yung mga mahalagang punto, ano po yung mga posibleng anomalya at katiwalian na ating pong natuklasan sa 3 buwan po ng ating deliberasyon. Kaya yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Congresswoman Mika Swansing. The Chair would like to recognize the Honorable Pami Zamora. Magandang hapon po, Mr. Chair. Tulad ng mga obserbasyon ng aking colleague na si Congresswoman Swansing, patungkol sa OVP, ganun din po ang ating mga naging obserbasyon sa DepEd. Bilang Secretary ng Education, dinidirekta ng ating Vice President or then Secretary of Education ang kanyang team para i-prepare ang disbursement voucher. Kanang kamay niya, it must be noted, Mr. Chair, na kanang kamay niya dito sa DepEd ay si Attorney Sunshine Fajarda na siyang asawa naman ng DepEd Special Disbursing Officer na si Mr. Edward Fajarda. Ang Chief Accountant po ng DepEd na si Ms. Rina Catalan ang siyang nagsucertify naman kung available na ang cash and yung completion po ng documents. And once everything is in order, si Ms. Annalyn Sevilla po, Undersecretary for Finance, approves the check for payment. Pinipirmahan naman po ito ni Ms. Sevilla at ni Gloria Mercado, siyang 2 authorized signatories ng DepEd. After which, Mr. Edward Fajarda bilang SDO ang siyang tumutungo sa Land Bank at nag-e-encash ng mga checking ito. Similar to the OVP, the DepEd key individuals in the preparation and disbursement of confidential funds are those who have been familiar with the Vice President even before she assumed office. They were all with her when she was mayor of Davao City. Like Ms. Gina Acosta, Mr. Fajarda is the SDO entrusted to disburse the confidential funds to different recipients. And also, much like Ms. Acosta, binibigay rin po niya, according sa kanyang statement, ang 37.5 million na kanyang na-encash na confidential funds each time sa security officer ng DepEd. Might I say, unlawfully niyang binibigay ito. At the end of the day, sino nga po ba talaga ang nakakaalam ng lahat ng ito? Dahil hindi nakakasagot ang SDO, syempre, ang nakakaalam lang po ng lahat ng ito ay ang DepEd Secretary dati na si Vice President Sara Duterte. At katulad din po ng OVP, marami rin pong katanungan patungkol sa confidential funds ng DepEd. Maraming mga kaduda-dudang acknowledgement receipts na hindi tayo sigurado sa kinapuntahan. Mga acknowledgement receipts na mukha namang pare-parehas ang nagsusulat. Mga liquidation reports na mukhang mabilisan lamang na ginagawa, copy-paste nga lamang. Ang mga tao who have supposedly used and benefited from the use of confidential funds completely denied na nagamit nila ito. AFP commanders under oath ay sinabing kung alam lang sana nila na gagamitin ang mga certifications just to justify expenditure of the confidential funds, hindi sana nila i-issue ang certifications na ito. And on top of this,
mukhang ang SDO ng DepEd ay marunong pala mag-teleport, Mr. Chair, dahil in one day, nakaka-disperse po siya ng funds mula Apari po hanggang Hulo. Based sa pahayag ni Major General Nolasco Mempin, kung naaalala ng ating mga colleagues, nung na-issuehan ang DepEd ng Audit Observation Memorandum ng COA o AOM, ang Secretary ng Education asked him certification from the AFP. Under those instructions, he requested and was given these certifications for the youth leadership summits conducted by the AFP. Klaro po, walang DepEd confidential funds na nakarating sa AFP. Itong mga certification ng AFP ay ginamit lamang upang makasumite ang DepEd sa COA ng kanilang kinakailangang dokumento. They just used the AFP certifications to justify and explain their supposed 15 million in confidential funds representing rewards to informers. Katulad din po sa OVP, napakaraming maanomalyang acknowledgement receipts ng DepEd. I will be showing on the screen right now acknowledgement receipts of persons with almost the exact same stroke ng pagpirma. In fact, hindi man halos mabasa dun sa pangalawang pangalan, hindi halos mabasa yung panunulat nung gumawa nito. Sa slide naman, sa susunod na slide natin, meron din namang pong mga individual na 2 beses nakatanggap. Ito si Milky Secuya na pinakilala sa atin kanina. 2 beses po siya makakatanggap sa DepEd, pero magkaiba po ang pirma sa unang Milky Secuya sa pangalawang Milky Secuya. Meron din naman po tayong acknowledgement receipts na kung saan ang confidential funds ay na-disburse on the same day on completely different locations. Dito po makikita natin nag-disburse ang DepEd sa Makati at sa Cebu on the same day, March 4, 2023. Lastly, similar to her role in the OVP, then DepEd Secretary Sara Duterte, siya din po ang pumirma ng certification and accomplishment reports of DepEd attesting that the funds were used in accordance with the law. These certifications were made under oath, again, as said by Congresswoman Luistro, before a notary public, notarized by a attorney, Rochelle Abella. Nanumpa po ang ating Vice Presidente, Mr. Chair, na ang confidential funds na ginamit ay naayon sa batas, pero sa ating dinami-daming hearing na pinagdaanan, mukha naman po talagang hindi ganoon ang nangyari. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Pami Zamora. The Chair would like to, before I recognize the Honorable Ortega, the Chair would like to recognize the Vice Chairperson from the 7th District of Cavite, the Honorable Crispin Diego Ping Remulla. Good afternoon, sir. The Chair would like to recognize the Honorable Francisco Pau Ortega. Thank you, Mr. Chair. As we all can see, all of these acts happened under Sara Duterte's watch during her term as the Vice President of the Philippines. Siya po ang nag-certify na tama ang liquidation. Ibig sabihin, tama po lahat ang isinumite nilang documentation. As the second highest ranking official of the government, the Vice President enjoys a high level of public trust and confidence. She took an oath to preserve and defend the Constitution and to execute laws of the country. She is accountable to the people and has the duty to serve them with the utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. But rather than observe faithfully her oath to defend the Constitution,
she sought to undermine the foundational principles, transparency and accountability. She failed to ensure that these confidential funds, which are people's money, were properly spent. Nagalit siya nang siya ay tinanong. Nagalit siya, bakit daw siya prino-prosecute? Kitang-kita natin na may mali. Kitang-kita ng publiko na may mali. So bakit hindi tayo magtanong? Responsibilidad namin ito bilang representante ng taong bayan. Ang mali po ay tumahimik at magwalang kibo. Ang sabi nga po ni Albert Einstein, the world is a dangerous place not because those who do evil, but because of those who look on and do nothing. Nasusubaybayan po nating lahat kung paano nagamit ng incumbent Vice President ang mga loopholes ng batas upang makuha ang 612.5 million na confidential funds. 2 Pasko ang lumipas na nalustay niya at kasabwat niya ang pera ng bayan. Para siyang Santa Claus ng OVP at DepEd na namimigay ng pera na pinaghirapan ng taong bayan. Pero hindi pinapamigay, mukhang binubulsa pa. In short, yumayaman si VP Sara at ang kanyang kasamahan, habang marami pa ang kumakapit pa rin sa patalim. Itong unting patak ng pera mula sa supposedly charitable programs ay makakalunas sa paghihirap at lalong-lalo na sa karamihan. Pwede na rin sana itong pangtulong at kung hindi sana niya binulsa. This is a crime of the highest order. This is not only a culpable violation of the Constitution, but a betrayal of the trust of the people that had been given to her. Mahigit kalahating bilyong piso. Ilang classroom na sana ang napagawa nito, ilang libro na at laptop sana ang nabili at nagamit ng perang ito. Ilang feeding programs na po, Mr. Chair, ang maaring isinagawa. Hindi ito biro. Hindi biro ang kalahating bilyong piso. Sa laking bagay sana kung nilaan ang perang ito sa lehitimong programa ng gobyerno. Maraming estudyante at mga guro sa pampublikong paaralan ang nagsisiksikan sa masikip at mainit na classrooms. Maaring estudyante ang naglalakad ng ilang kilometro araw-araw at tinitiis ang init ng araw. Yung iba, kailangan tumawid ng ilog para makapasok sa eskwelahan. At ang ating mga guro nagpapatuloy sa pagturo sa kabila ng kakulangan ng resources. Madalas, kailangang umutang para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Dahil kulang ang sweldo, isa sila sa pinagkaitan ng kalahating bilyong piso. Ang bawat mamamayang Pilipino ay ninakawan ng mahigit kalahating bilyong piso, Mr. Chair. It cannot be ignored that the inquiry conducted by this committee gained so much traction from the public. Sinubaybayan po tayo ng taong bayan, especially as the committee continued to uncover anomalies in the disbursement and liquidation of the confidential funds of the OVP and DepEd. Last week, 2 complaint for impeachment po ang inihain sa Kamara by various groups and various sectors calling for the impeachment of the incumbent Vice President Sara Duterte. In both complaints, the incumbent Vice President Sara Duterte was charged with misuse of 612 million in confidential funds as discovered by this committee. The misuse allegedly amounted to a betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption,
and all grounds for impeachment of a sitting Vice President under the 1987 Constitution. Nung simulan po namin ang inquiry na ito, tulad nyo, hindi po namin inaakala na ganito ang matutuklasan namin. Aayusin po namin ang mga batas na natuklasan ding maraming butas. Kaya may nakakalusot. Habang tinatalakay po namin ang usaping ito, marami ang nasaktan. Marami ang nagsabi kami ay nanggigipit. Hindi po. Ginawa po namin ang aming trabaho. Mahirap? Oo, dahil this is about a very popular Vice President. There is the greater duty of ensuring public accountability and transparency. So let the chips fall where they may.